Sila Kanilaw po yung kalbo na ginisa ni Senator Marcoleta, correct? Yung sa LTO. Ayan, sabi nga ang punto ni Senator Marcoleta, kaya nilagay sa LTO kahit wala naman siyang kinalaman, wala naman siyang background sa usapin ng mga sasakyan, premyo. Premyo dahil isa siya sa mga nanghuli. Yan yung gustong palabasin, 'di ba? Ni Marcoleta. Yan. Naniniwala ka rin na walang ninakaw si Saldico? Ay, hindi po ako naniniwala. Yan na naman, naglagay ka na naman ng sinasabi. Ha? Wala akong sinabi na naniniwala ko na hindi magnanakaw si Saldico. Ang paniniwala ko po, magnanakaw si Saldico. O yan yung problema nyo eh. Ha? Akala nyo, porket pinupuri namin si Saldico dahil tinuro niya yung mga mastermind. Ha? Tinuro niya yung mga mastermind. Pero hindi ako naniniwala na wala siya ninakaw. Ano palagay mo sa akin? Katulad mo? Mahilig na pagpapaniwala. 'Di ba? Inihayalin tulad ko nga po si Saldico dito po sa mga magnanakaw na pinako sa krus, 'di ba? Si Dimas. O sino ba yung naligtas? Si Dimas o si Estas? O kahit na po alam ng magnanakaw, kahit na alam ng magnanakaw, ninakaw niya pa po yung kanyang susi para makarating siya sa kalangitan dahil sinabi niya kay Panginoong Yesus na kung saan ka man pupunta, Panginoon, isama mo po ako. Galit ako, boss. Galit pala si Astrid Elia. Ang mahirap pong galitin niyan si Astrid kasi po si Astrid, pag ginalit mo yan, may ginagawa po si Astrid. Boss, conflict of interest yung LTO-SEC na sila Kanilaw. Kasi may-ari pala siya ng imported cars at may bus company. Tas ang LTO ay nagre-release ng plaka at car licenses at in legal way. O, kita nyo na. Ayan si Crazy. O. Sino yung naghanap kay Crazy? Nawala. O, Crisostomo Ibarra. Hindi po ako sa bagong. Pat Sabilio, sabihin mo yan sa idol mong bangag. Pa-hair follicle drug test siya. Yan. Bob Enriquez. Marcos resign. Yan. Sabi naman ni Helen Troy. Uy, Helen of Troy. Si Conti parang nagba-blackmail. Mag-resign daw muna si BP para makalaya si FPRRD. Kala mo siya yung ICC, ICC judge eh. Hindi na natin pinatulan. Nabasa ko po yan. Kaya lang mahirap po kasi sumisikat pa sila eh. Napansin nyo ba, hindi na natin tinatapik yung mga sinasabi ni Trillanes? Mga pasikat kasi. Good evening, Ma'am Astrid, Elia. Kaya nga nabansagan na Dracula. Boss Buds, need talaga i-trace ang maleta o to the Hague. Yan. Jake Ibarra, thanks for missing me. Boss Buds, may anunsyo ba ang Maisog o DDS na attend o hindi sa rally bukas ng mga makakaliwa? Nabasa ko po, kanina si Marley, nagsabi rito na yung Maisog daw, Maisog daw po ay sa liwasan. Pero itatama pa rin natin kung tama ba Marley? Kasi announcement may panawagan din po sa EDSA si Mike Defensor. Bahala na kung saan may tao. Bobos no maybe MOO nang. Nako, ang hirap basahin ng Arsenio. Boss Badong, 2K na, wala pang 1K ang likers. Oy, mag-likes po kayo. 2,000 tayo, tapos yung mga likers natin, ayaw mag-likes po kayo sa YouTube. Ano ba naman yung pindutin nyo yung likes eh. Sir Badong, bet ganyan yung Supreme Court natin, walang kwenta, harap-harapan ng binababoy.
ang batas hindi pa rin nagsasalita. Paimportante, kailangan pa may magreklamo mula. Ganun po ang korte. Korte po sila, hindi po sila pwedeng hindi po sila mga politiko na anytime po pwedeng mag-comment sa mga bagay-bagay. Yung mga politiko po kasi, halimbawa, may nakita kang gusto mo mag-comment, pwede po. Pero yung korte po, maingat po sila dyan. Hindi po sila nakikisawsaw sa politika. Ayan po pagkakaiba ng korte at mga politiko. Si Martin at BBM dapat ah deads, parusa dyan, hindi kulong. Kinakailangan, wala naman po tayong wala po tayong tinatawag na death penalty. Kaya maparusahan man yung lahat ng makasalanan dito sa Pilipinas, wala pong death penalty. Ayan. Okay, mangdadampot daw. Sige po, pag may sumigaw ng Marcos resign. Hindi, yung sa kanya, yung pag may nanawagan yata na yung yung interim government, yung mga ganon. Ano ba ang pinipindot sa pakape at likes? Yung pakape po, tawag po natin, yung likes po, pindot po, yun, pindot na kayo sa likes. May tanong si Pat Sabilio, may napakulong ba or kinasuhan si Digong dahil sa corruption? Ayan na naman kayo, Digong. Alam niyo po, kung ano man yung gusto mong palabasin, Pat Sabilio, eto lang ang gusto ko para hindi ka na mahirapan. Pinahihirapan mo pa sarili mo eh. Tignan mo na lang kung gaano kamahal ng tao si Tatay Digong. Siya po ang may pinakamataas sa lahat ng presidente, pinakamataas na rating ng isang papalis na presidente. Hihimay-himayin mo pa eh. Issue ngayon ang pinag-usapan niya. Ugali talaga ng mga supporter ni BBM yan eh. Issue ngayon 2025, ibabalik nila nung panahon ni Tatay Digong. Hindi ka mamahalin ng tao kung palpak ang ginawa mo. Kaya po si Tatay Digong, balibalik ta rin nyo man ang istorya ngayong 2025, minahal po siya ng tao mula 2016 hanggang 2022. Patunay po yan na siya po ang breaking all records. Para isahan na lang ang sagot kasi niloloko nyo sarili nyo. Katunayan po, yung anak po ni Tatay Digong, kung hindi po siya mahal, sinuka po yung anak niya. Inendorso niya yung anak niya. Pinakamataas na boto ng isang politiko sa lahat ng kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Si BP Sara ang nagtamo ng pinakamalakas. Opo, magaling po kasi kung sumagot talaga. Gusto mo ano pa yung per-peraso pa eh. Gusto mo may per-peraso pa yung tatanungin mo pa ako eh. 'Di ba? Ang point ko dito, tapos na tayo kay Digong. 2016 to 2022, ngayon nyo sinisiraan. Etong mga nakatayo, ang tanong ko sa inyo, eto bang mga nakaupo, napaka-perfecto ba nito? Ni hindi nyo masiraan yung mga ginagawa. Ngayon po, laganap ang korupsyon. Aminado, maski yung Pangulo ng Pilipinas, laganap ang korupsyon ngayon. Ang babanatan nyo, yung presidente nung nagdaan. Kaya walang katuturan yung utak nyo. 2025 ang pinag-uusapan po chat. 2022, 2016 to 2022 gusto nyo ibalik. Sinagot na kita. Tapos na si Digong. Si Digong nung panahon niya, pinakamataas, breaking all records. Ngayon ka, ang tanong ko sa'yo, bakit hindi mo tinatanong kung yung corruption ng mga gobyerno ngayon? Bakit hindi mo kino-question? Nakakalungkot, man sana lang yung health ni tatay, wag mag-worse hanggang maging presidente si Inday. Alam mo, wala na tayong magagawa po dyan, no? Ma'am Jennifer Legasio. Ayan, 2 beses niyang sinabi yan. Nakakalungkot man, sana lang yung health ni tatay wag mag-worse hanggang maging presidente si Inday. Okay, sana nga po. Kaso, ang maging worse man yan, wala na po tayong magagawa.
Ano man ang mangyari kay Tatay Digong, akala lang natin masakit yun. Pero si Tatay Digong po ay ano, si Tatay Digong po, umuwi man siya, yung pinaka-worst man natin naisip, bayani po siya. Ngayon po, etong mga tukmol na ano, yung mga tukmol po na pinauso nyo lang yan eh. Yung administrasyon ngayon na may problema, babanatan nyo yung nakaraang administrasyon. Laos na po yan. Wala na pong naniniwala sa mga atake nyo. Kino-question kayo ngayon, laganap. Mismong presidente nagsasabi, laganap ang korupsyon. Isisisi nyo lagi kay Duterte. Wala na po yan. Hindi na po kinakagat ng tao yan. Lalo lang kayo nagmumukhang tanga. Yan mga tanong ninyo. Anong ginawa ni Duterte? Meron. Sino bang nagsabi na walang nakawan sa panahon ni Duterte? Kaya nga siya may pinapakain ng pera eh. Kaya nga siya may tinatanggal sa pwesto. Yun ang pagkakaiba. Pinapakain niya yung pera. Yung mga magnanakaw. Lagi nyo, anong ginawa ni Duterte? Ang gusto nyo yata, ang lumutas ng problema ni Marcos, si Duterte. Mga tokmol naman. Alam nyo po, kung start, panahon pa po ng Kastila, may nakawan na. Meron na pong corruption, panahon pa ng Kastila. So, ang sisisihin natin, yung mga Kastila, si King Philip, naknang po pa, hindi po totoo yan. Ngayon po kayo may problema, ngayon po nyo lutasin. Halimbawa po, kayo tao, 'di ba? May problema kayo mag-asawa ngayon. Ang lulutasin mo ba yung problema mo nung grade 7 ka? Wala pang grade 7 nung panahon mo. Nung grade 6 ka, na problema ka noon. Kinupitan mo yung teacher mo, yun ang lulutasin mo. Ang problema nyo ngayon, yung anak mo may lagnat. Teka muna, honey. Bago natin lutasin yan. Meron akong problema sa teacher ko nung araw, kinupitan ko ng 100. Hahanapin ko muna yung teacher ko. Nang pupa. Si Magellan pa gusto nyong sisihin kasi siya utak nyo naman Diba? Paano kayo makakalutas ng problema? Wala talaga kayo malulutas kasi lagi, saan ba nagsimula yan? Kanino? Laos na yung ganyan. Hindi na po binibenta yan. Nakita mo, may tumatakbo, snatcher, sumisigaw, snatcher! Teka muna, ugatin namin. Saan ba nagsimula ang snatchan? Anong presidente merong una nag-snatch ng tinapay, ano sabi ni, si Genet, Land of Thieves. Hindi po, Guam po yun, Guam. Hindi po Cebu po yung nanakawan siya. Sa Guam po siya nanakawan. Kaya po tinawag yung Guam na, yan, tama lang natin history nyo. Ibig sabihin, noon pa po yan. Pucha, kung noon saan ba nagsimula yan? Halimbawa po, may narinig kayo na may corruption pala sa pulis. Sino bang una nagtayo ng pulis? O di si Aguinaldo. Si Aguinaldo may kasalanan? Kasi siya una nagtayo ng mga pulis. Yun naman pala. Tapos panayansisi mo sa gobyerno. Kaya nga may nakukulong. Hindi po nakukulong yung malalaki. Sinabi na rin po yan ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, ano sabi ni Senator Marcoleta? Inuhuli nyo. Paano yung mga sapsap at dilis? Ang gusto naming mahuli, mastermind. Ayan ang pagkakaiba sa iyo, Patsabilio. Natutuwa ka na sa sapsap at dilis Kami po hindi po natutuwa. Ang gusto po ng mamamayang Pilipino, papanagutin ang mga malalaking isda, hindi po yung sapsap at dilis.